Balang araw sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa Makati, luluhod ang asawa kong mapanlinlang at ang kanyang ahas na kabit sa aking paanan. Mawawala sa kanila ang lahat ang yaman na kinuha nila, mula sa akin ang dangal na tinapakan nila, at ang bawat hininga ng karangyaan na tinatamasa nila ngayon. Ngunit sa ngayon, hahayaan ko silang magdiwang sa gitna ng aking katahimikan. Hahayaan ko silang isipin na ako ay isang basahan lamang na pwedeng itapon sa gilid ng kalsada. Hindi nila alam, ang bawat patak ng ulan na tinatanggap ko ngayon ay magiging isang malakas na delubyo na lulunod sa kanilang mga ambisyon. Sa gitna ng madilim at bumubuhos na ulan, sa kahabaan ng Ayala Avenue, huminto ang itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghampas ng wiper sa windshield at ang malakas na tibok ng puso ni Wally habang nakatingin sa labas. Bumaba ka na, Valeria. Masama ang pakiramdam ni Clarissa at kailangan niyang makahiga ng maayos sa likod. Huwag ka nang maging pabigat pa, mag-commute ka na lang muna pa uwi. Ang boses ni Marco ay malamig, walang bahid ng pag-aalangan na tila ba ang asawang kasama niya sa loob ng 3 taon ay isang estranghero lamang na nakikisakay. Hindi man lang siya lumingon kay Wally, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng nasa tabi niya. Pasensya na po talaga, Ate Wally. Sobrang sakit lang po ng sikmura ko, hindi ko na kayang umupo ng matagal. Hiyang-hiya po talaga ako sa inyo, sana po ay mapatawad niyo ako. Si Clarissa ay nagsalita sa pagitan ng kanyang mga peking hikbi, ang kanyang boses ay tila isang musikang puno ng lason. Nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng asawa ni Wally. Sa kabila ng kanyang sinasabi, may isang mabilis na sulyap ng tagumpay sa kanyang mga mata na tanging si Wally lamang ang nakakita. Kasabay nito, mabilis na nag-vibrate ang telepono ni Wally sa kanyang palad. Isang mensahe mula sa kanyang biyanan, si Doña Benilda. Valeria, huwag mo nang hintayin si Marco sa hapunan. At siguraduhin mong malinis ang buong bahay bago ka matulog. Wala kang ambag sa kumpanya kundi ang maging palamuti, kaya ayusin mo ang trabaho mo sa bahay. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Ang bawat salita ng kanyang biyanan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa labas ng sasakyan, isang driver ng dip ang bumubusina ng malakas, nagmamadali sa gitna ng baha, habang ang mga tao ay nagtatakbuhan upang humanap ng masisilungan. Wally, ano ba, bingi ka ba? Sabi ko, bumaba ka na. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan, puno ng pagkainip at kawalan ng respeto. Dahan-dahang binitawan ni Wally ang hawakan ng kanyang bag. Sa halip na sumabog sa galit o magmakaawa, na huwag iwan sa gitna ng ulan, isang kakatuwang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang init ng kanyang pagmamahal kay Marco sa loob ng 3 taon ay tila biglang naging yelo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-unawa ay naging kasing talas ng kristal. Sige Marco, ibibigay ko sa kanya ang upuang ito at siguraduhin mong maalagaan mo siyang mabuti dahil baka iyan na ang huling pagkakataon na makasakay kayo sa sasakyang ito. Ang boses ni Wally ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi pa naririnig ni Marco kailanman. Hindi ito boses ng isang martir na asawa. Ito ay boses ng isang babaeng tapos na sa paglalaro. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ang malakas na hangin at ulan na tila yumayakap sa kanya. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang mabilis na pagharurot ng sasakyan palayo na nag-iwan ng tilamsik ng maruming tubig sa kanyang damit. Tumayo si Wally sa ilalim ng isang waiting shed, basang-basa, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Inilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Hello, Attorney Santos, ituloy mo ang plano. I-freeze mo ang lahat ng corporate accounts sa ilalim ng De Vera Logistics na konektado sa Montelibano Group. Ngayon din. At Attorney, ihanda mo ang dokumento para sa Project Triton. Oras na para bawiin ko ang lahat ng sa akin. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay malabo dahil sa ulan. Sa gitna ng dilim, isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito ang Reyna na ang gagawa ng unang hakbang. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay tila walang dalang init para kay Wally. Sa halip, ang bawat sinag nito ay nagpapaalala sa kanya na nagsimula na ang isang bagong araw ng pagpapanggap. Tahimik niyang inihahanda ang mesa, ang bawat plato at kubyertos
ay inilalapag niya nang walang ingay tila ba isa siyang anino na gumagalaw sa sarili niyang bahay. Valeria, bakit ang tagal ng kape ko? Hindi mo ba alam na may mahalagang lakad ako ngayong umaga? Napakakupad mo talagang kumilos, para kang laging lumulutang sa alapaap. Ang boses ni Doña Benilda ay bumasag sa katahimikan puno ng pamilyar na pagmamaliit. Pumasok siya sa kusina na suot ang kanyang mamahaling robe, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa bawat sulok ng silid. Umupo siya sa dulo ng mesa at marahas na hinila ang dyaryo. Narito na po ang kape niyo, Mama. Pasensya na po, siniguro ko lang na mainit pa ang almusal niyo, mahinahong sagot ni Wally. Ibinuhos niya ang kape sa tasa ng biyenan, ang kanyang kamay ay matatag at hindi kinikitaan ng kahit anong kaba. Mainit, dapat lang 3 taon ka nang nakatira dito. Palamuti ka lang naman sa buhay ni Marco. Kaya siguraduhin mong sa gawaing bahay man lang ay may silbi ka. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, baka naging palaboy ka na sa kalsada. Isaksak mo sa utak mo ang utang na loob na meron ka sa pamilyang ito. Ngumiti lang ng bahagya si Wally, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, Mama, hinding-hindi ko po makakalimutan ang lahat ng ibinigay niyo sa akin. Lahat po iyon ay nakatala sa isip ko. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, pumasok si Marco sa kusina. Magulo ang kanyang buhok at halatang hindi ito nakatulog ng maayos. Marahas niyang inihagis ang kanyang wallet sa ibabaw ng mesa na lumikha ng isang nakakairitang tunog sa gitna ng kanilang almusal. Darn it, I don't understand what's happening. My credit cards were declined last night right in front of the hotel staff. Do you have any idea how embarrassing that was? Sigaw ni Marco habang nakatingin sa kanyang ina. Lumingon si Doña Benilda, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat. What, paanong mangyayari iyon? Baka naman may system error lang ang bangko, Marco. Hindi ba't kaka-close mo lang ng malaking deal nung nakaraang linggo? I thought so too, pero kahit ang corporate card ayaw gumana. I tried calling the bank manager but no one was answering. This is ridiculous. I'm the CEO of De Vera Logistics, for heaven's sake. Muling asik ni Marco. Lumingon siya kay Wally na tila ba ito ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari. Wally, did you touch my documents? O baka naman may ginawa ka sa mga mail ko? Dahan-dahang itinuwid ni Wally ang kanyang tayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kanyang mukha ay larawan ng inosenteng pag-aalala. Wala akong pinapakialaman sa mga gamit mo, Marco. Alam mo namang wala akong alam sa mga business matters mo. Baka naman. Baka may nakalimutan kang bayaran o may nagbago sa status ng mga accounts nyo nang hindi nyo nalalaman. Nonsense, I have people for that, pagtatanggol ni Marco sa kanyang sarili. Sakto namang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kahit hindi tingnan ni Wally, alam niyang si Clarissa ang tumatawag. Sinagot ni Marco ang tawag at agad na lumambot ang kanyang boses. Yes, babe, I know. I'm sorry about last night. I'll fix this, okay? Just stay in the condo. I'll send someone to bring you food. Huwag ka nang umiyak, masama iyan sa stomach mo. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Doña Benilda ang kanyang anak. Is that Clarissa? Kumusta na siya? Kawawa naman ang batang yun, napaka-fragile ng kalusugan niya. Marco, kailangan mong asikasuhin ang mga kailangan niya. Siya ang inspirasyon mo sa trabaho, hindi katulad ng iba dyan na pabigat lang. I know, Ma, pero kailangan ko munang pumunta sa office para malaman kung anong nangyayari sa mga accounts. Sabi ni Marco habang mabilis na nilalagok ang kanyang kape. Tumingin siya kay Wally nang may pag-uutos. Wally, ihanda mo ang blue suit ko. I have a meeting with a potential investor later. Siguraduhin mong maayos ang pagkakaplansa niyan. Sige, Marco, I'll prepare everything, Kak. Sagot ni Wally. Nang makaalis si Marco patungo sa kanyang silid, lumingon si Doña Benilda kay Wally nang may mapanuring tingin. Bakit parang masyado kang tahimik ngayong umaga? Wala ka man lang bang sasabihin tungkol sa nangyayari sa asawa mo? Wala naman po, Mama. Naniniwala po ako na kayang ayusin ni Marco ang lahat. Matalino po ang asawa ko, di ba? Banayad na sagot ni Wally habang sinisimulang iligpit ang mga pinagkainan. Pagkalipas ng 1 oras, matapos masigurong nakaalis na si Marco at abala na si Doña Benilda sa kanyang mga kaibigan sa telepono, naghanda na rin si Wally. Nagsuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Sinabi niya sa mga katulong na pupunta lang siya sa palengke para mamili ng mga sangkap para sa hapunan. Ngunit paglabas niya ng subdivision, hindi sa palengke dumiretso si Wally. Isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa kanto ng isang tahimik na kalsada.
Agad na bumaba ang driver at pinagbuksan siya ng pinto ng may malalim na paggalang. Sa loob ng sasakyan, naghihintay si Attorney Santos, ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Montelibano. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa kandungan ni Wally. "Senyorita, narito na ang mga ulat. Gaya ng iniutos niyo, nagsimula na ang domino effect. Dahil sa pag-freeze ng mga main corporate accounts, nagsimulang mag-panic ang mga suppliers nila. And as for Project Triton, Marco is taking the bait. Akala niya ay ito ang magliligtas sa kumpanya niya, pero hindi niya alam na ang bawat dokumentong pipirmahan niya ay magbabalik ng pagmamay-ari ng De Vera Logistics sa ilalim ng Montelibano Group." Hinaplos ni Wally ang pabalat ng folder. Ang bawat pahina sa loob nito ay sapat na upang durugin ang lahat ng pinaghirapan ni Marco sa loob ng ilang taon. Good. Hayaan nating isipin ni Marco na may pag-asa pa siya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayabangan niya bago ko tuluyang hilahin ang alpombra sa ilalim ng kanyang mga paa. Malamig na sabi ni Wally, "Kamusta naman si Veronica?" Natanggap na ni Veronica ang mensahe mula kay Clarissa. Humihingi ito ng paliwanag tungkol sa mga accounts. Gagawin ni Veronica ang susunod na hakbang ayon sa plano niyo, Kat. Tugon ng abogado, "Mabuti, siguraduhin niyo lang na walang kahit anong bakas na magtuturo sa akin. Gusto kong magulat sila kapag dumating na ang tamang panahon." Dagdag ni Wally habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila ba ang lahat ng ito ay isang simpleng transaksyon lamang. Ibinalik ni Wally ang folder kay Attorney Santos at bumaba sa tapat ng isang malaking supermarket. Bumili siya ng ilang plastik ng mga gulay at karne para panindigan ang kanyang kwento. Sa bawat hakbang niya pabalik sa bahay ng mga De Vera, nararamdaman niya ang bigat ng lihim na kanyang dala, ngunit hindi ito bigat ng takot, kundi bigat ng isang paparating na katarungan. Pagpasok niya sa pintuan, agad siyang sinalubong ng sigaw ni Doña Benilda mula sa sala. "Valeria, kanina pa tumatawag si Marco. Bakit hindi mo sinasagot ang cellphone mo? May emergency sa office at kailangan niya ang mga documents na nasa library." Dahan-dahang ibinaba ni Wally ang mga bitbit niyang plastic. Inilabas niya ang kanyang telepono at nakita ang 10 missed calls mula kay Marco. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa screen. "Pasensya na po, Mama. Naka-silent po ang phone ko habang namimili. Tatawagan ko na lang po siya," sabi ni Wally. Pagtalikod niya, narinig niya ang mahinang tunog ng isang notification mula sa kanyang sariling lihim na telepono sa loob ng bag. Isang mensahe mula kay Veronica. "Clarissa is starting to suspect something. She's checking your background, senyorita." Ang bawat hibla ng katahimikan sa bahay na iyon ay tila napupuno ng kuryente. Ang laro ay nagiging mas mapanganib, ngunit para kay Wally ito ang pinaka-inaasam niyang pagkakataon. Ang bawat hakbang ni Wally sa loob ng kusina ay tila isang ritual ng pasensya. Habang hinihiwa niya ang mga sangkap para sa hapunan, narinig niya ang pagparada ng sasakyan sa labas. Hindi lang isa ang tunog ng pagsara ng pinto, kundi dalawa. Alam na niya kung sino ang kasama ni Marco. "Valeria, nandito na kami. Siguraduhin mong sapat ang niluto mo dahil may espesyal tayong panauhin." Sigaw ni Doña Benilda. Mula sa sala, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na hindi niya kailanman ipinaramdam kay Wally. Pumasok sa dining area si Marco, kasunod ang isang babaeng tila isang anghel na biktima ng pagkakataon. Suot ni Clarissa ang isang puting dress na lalong nagpaamo sa kanyang mukha. Hawak niya ang braso ni Marco, tila ba nanghihina at kailangan ng suporta. "Good evening po, Ate Wally. Pasensya na po kung naging istorbo ako, pinilit lang po talaga ako ni Marco narito na mag-dinner para mabantayan ang pagkain ko. Masama po kasi ang pakiramdam ko kanina sa office," mahinhin na sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit ang kanyang mga mata ay mapanuring lumilibot sa bahay na tila ba tinitingnan kung ano ang susunod niyang aangkinin. "It's fine, Clarissa. Sanay na ako sa mga biglaang bisita." Sagot ni Wally nang hindi inaalis ang tingin sa inihahandang pagkain. "Maupo na kayo." Sa gitna ng hapunan, ang kapaligiran ay puno ng tensyong tanging si Wally lamang ang tila kayang dalhin ng may kapayapaan. Si Doña Benilda ay abala sa pag-aasikaso kay Clarissa, tila ba ito ang tunay na manugang. "Try this, Clarissa. Alam kong kailangan mo ng sustansya dahil masyado kang stressed sa pagtulong kay Marco sa negosyo. Hindi katulad ng iba dyan na ang tanging alam lang ay gumastos ng pera na hindi naman nila pinaghirapan," patama ni Doña Benilda
habang nakatingin ng matalim kay Wally. Biglang napahawak si Clarissa sa kanyang sikmura at dahan-dahang binitiwan ang kanyang kubyertos. Ang sarap po sana ng luto nyo, Ate Wally, kaya lang parang masyado pong mamantika para sa akin. My stomach is really sensitive lately. Ang hirap talaga kapag ang asawa ay abala sa malalaking negosyo, walang sapat na oras para matutunan ang tamang paraan ng pagluluto para sa kalusugan ng pamilya. Tumingin si Marco kay Wally nang may pagkadismaya. Wally, I told you to be careful with the food. Alam mong hindi maayos ang pakiramdam ni Clarissa. You should be more considerate. Dahan-dahang ibinaba ni Wally ang kanyang baso. Ang tunog ng paglapat ng kristal sa mesa ay nagdulot ng isang sandaling katahimikan. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting nagpatahimik sa ingay ng kutsara at tinidor. Pasensya na, Clarissa. Siguro ay hindi ka lang sanay sa ganitong klase ng pagkain. Ang mga pagkaing inihahanda ko rito ay para sa mga taong tapat at marunong magpahalaga sa kung anong nasa mesa. Minsan kasi ang dumi sa sikmura ay nagsisimula sa mga bagay na pilit nating nilulunok kahit hindi naman sa atin. Or baka naman, hindi ang mantika ang problema kundi ang konsensya mo na hindi matunaw-tunaw. Napatigil si Marco sa pagsubo. Namutla si Clarissa at tila ba biglang nawalan ng hininga. Anong ibig mong sabihin, ate? I'm just saying mahirap talagang tunawin ang mga bagay na kinuha lang sa iba. Pero huwag kang mag-alala, may nakahanda akong tsaa para sa'yo. Napakabisan yon sa paglilinis ng mga dumi, dagdag ni Wally sa isang malamig at kalmadong tono. Tumayo si Wally upang kumuha ng tsa sa kusina. Habang abala ang tatlo sa kanilang bulungan sa dining table, mabilis na pumasok si Wally sa library ni Marco sa ikalawang palapag sa gitna ng pag-akyat niya, kunwari, upang kumuha ng kung ano. Nakita niyang naiwang bukas ang laptop ni Marco. Gamit ang isang maliit na device na ibinigay ni Attorney Santos, mabilis niyang itinanim ang isang spyware na magbibigay sa kanya ng access sa lahat ng komunikasyon ni Marco at Clarissa. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa hagdan. Mabilis siyang lumabas ng library at bumalik sa kusina, dala ang tsaa ni Clarissa. Here's your tea, Clarissa. Inumin mo habang mainit pa. It will help clear everything out, sabi ni Wally pagbalik niya sa mesa. Habang iniinom ni Clarissa ang tsaa, napansin ni Wally na nagkatinginan si Marco at ang kanyang ina. May kinuha si Doña Benilda mula sa ilalim ng mesa, isang dokumento na tila ba kanina pa nila pinag-uusapan bago pa dumating si Wally. Since nandito na rin tayo, Wally, may gusto kaming ipakita sa iyo, panimula ni Doña Benilda. Gusto ni Marco na ayusin ang future ng pamilyang ito at bahagi niyon ang paglilipat ng ilang properties sa pangalan ko para masiguro ang seguridad ng lahat. Clarissa suggested this too para hindi raw magulo ang assets ng kumpanya. Tiningnan ni Wally ang dokumento. Ito ang titulo ng kanilang bahay, ang bahay na lihim na binayaran ng kanyang amang si Don Augusto, bilang regalo sa kanya, ngunit nakapangalan sa kanila ni Marco, bilang mag-asawa. Gusto nyo, ilipat ang bahay na ito sa pangalan ni Mama? Tanong ni Wally, ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng kahit anong emosyon. It's for our own good, Wally. Trust me, I know what I'm doing, sabi ni Marco nang hindi tumitingin sa kanya. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Wally ang tagumpay sa mga mata ni Clarissa. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat dokumentong hawak nila, unti-unti na nilang hinihigpitan ng tali sa sarili nilang mga leeg. Mabilis na lumabas si Marco. Mula sa library, pawis na pawis ang kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Agad niyang inagaw ang telepono mula kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kaba at pananabik. Hello, yes, this is Marco de Vera. Yes, sir. Opo, hawak ko na ang lahat ng kailangang dokumento, signed and notarized. The title is ready for transfer as collateral. Of course, sir. Everything is under control. Habang nakikinig, hindi mapigilan ni Marco ang mapangiti ng malapad. Lumingon siya kay Doña Benilda at Clarissa. Itinaas ang kanyang hinlalaki bilang senyales ng tagumpay. Ang dalawang babae naman ay halos mapatalon sa tuwa, habang si Wally ay nananatiling nakatayo sa madilim na bahagi ng hagdan, pinagmamasdan ang bawat kilos nila, na tila isang manonood sa isang trahedya. Thank you, sir. I'll have my messenger deliver the original copies to your office tomorrow morning. Yes, Project Triton will be the biggest logistics deal in the country. I won't let you down, pagtatapos ni Marco sa tawag bago dahan-dahang ibinaba ang telepono. Oh my God, Marco, is it official? Ma-approve na ba ang loan?
Tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa sa yaman. Yes, babe. Sabi ng kinatawan ng Triton sa sandaling matanggap nila ang titulo ng bahay na ito. Bilang collateral, ilalabas na nila ang first tranche ng investment. Millions. Ma-millions of pesos ang papasok sa account natin. Sigaw ni Marco sabay yakap ng mahigpit kay Clarissa. I knew it, sabi ko na nga ba ikaw ang magdadala sa atin sa tuktok, hindi ang kung sino-sinong walang silbi sa bahay na ito. Wika ni Doña Benilda pasaring na lumingon sa direksyon ni Wally. Dahan-dahang lumabas si Wally mula sa anino. Ang kanyang mukha ay parang isang kalmadong dagat bago ang isang dambuhalang tsunami. Mukhang masaya kayo. Congratulations, Marco. Mukhang nakuha mo na ang gusto mo. Tumingin si Marco kay Wally nang may halong pangungutya. Yes, Wally. At lahat ng ito ay dahil sa diskarte ko. Now, kung gusto mo pang manatili sa bahay na ito, matuto kang sumunod sa amin. Dahil sa papel, hindi mo na pagmamay-ari ang lupang kinatatayuan mo. Hindi sumagot si Wally. Tinalikuran niya ang tatlo at dumiretso sa kanyang silid. Sa loob ng kwarto, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng kanyang relo sa dingding. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Attorney Santos. The trap is set. Wait for the delivery tomorrow. Once the title is in our hands, trigger the immediate audit of De Vera Logistics. I want them to realize they have nothing left before the sun sets. Humiga si Wally sa kama, nakatingin sa kisame. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging ang malamig na determinasyon ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat pangaalipusta ni na Doña Benilda, ang bawat pagtataksil ni Marco, at ang bawat mapanlinlang ng ngiti ni Clarissa ay tila mga aninong naglalaho na sa kanyang isipan pinalalitan ng matamis na lasa ng nalalapit na hustisya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco, amoy alak at puno ng kayabangan. Lumapit siya sa kama at tinitigan si Wally ng may mapanganib na ngiti. Wally, bago ko makalimutan, may gala event sa susunod na linggo. Doon ko formal na ia-announce ang partnership sa Triton. At doon ko na rin tatapusin ang lahat sa atin. Maghanda ka na dahil iyon ang huling gabi na dadala mo ang apelidong De Vera. Hindi gumalaw si Wally. Asahan mo, Marco. Maghahanda ako. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang gabing iyon. Nang lumabas si Marco, ang muling pagsara ng pinto ay nagdulot ng isang matalim na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Ngunit ang hindi alam ni Marco, ang gabi ng gala na kanyang pinaplano ay hindi magiging pagtatapos ni Wally kundi ang simula ng kanyang sariling impyerno. Ang katahimikan ay madalas na napagkakamalang kahinaan ng mga taong ang tanging alam na wika ay ingay at kayabangan. Sa loob ng opisina ng De Vera Logistics, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at ang mapanlinlang na ngiti ni Clarissa. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa Project Triton, isang lihim na laro ang nagaganap sa ilalim ng kanilang mga ilong. Si Veronica Salazar ay nakatitig sa screen ng kanyang computer, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang pinagmamasdan ang mga dokumentong ipinapagawa sa kanya ni Clarissa. Ang mga numero ay hindi nagtutugma. Ang mga pondo ay dahan-dahang inililipat sa isang hiwalay na account na tanging si Clarissa lamang ang may control. Bilisan mo ang pag-encode niyan, Veronica. Kailangan nating ipakita kay Marco na ang lahat ay maayos bago ang audit bukas. Isipin mo na lang ang bonus na makukuha mo kapag naging successful ang Triton Tamaghata. Bulong ni Clarissa. Habang nakasandal sa pintuan, ang kanyang boses ay puno ng mapanuksong pangako. Pero Clarissa, illegal ang ginagawa nating ito. Kapag nalaman ni Marco na dinodoble natin ang report, hindi niya malalaman. Mabilis na putol ni Clarissa, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging anghel patungo sa isang malamig na maskara ng banta. Dahil sa gabing ito, siguradong sigurado na ang pagpirma ni Marco sa waiver ni Wally. Si Wally ang sisisihin natin sa lahat ng mawawalang pondo. Sino ba ang maniniwala sa isang simpleng housewife laban sa akin? Ang hindi alam ni Clarissa, ang bawat salitang binitawan niya ay naririnig ni Wally sa kabilang dulo ng isang maliit na device na itinanim niya sa loob ng library ni Marco. Sa loob ng isang tahimik na sasakyang nakaparada sa tapat ng gusali, nakikinig si Wally habang ang kanyang mukha ay hindi kinakikitaan ng kahit anong emotion. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng recording tape. Nang lumabas si Veronica mula sa gusali pagkatapos ng trabaho,
isang itim na kotse, ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Wally, hindi ang mukha ng martir na asawang kilala ni Veronica, kundi ang mukha ng isang reynang handa ng maningil. Pumasok ka, Veronica. Meron tayong dapat pag-usapan. Simpleng utos ni Wally. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa buto ni Veronica. Inabot ni Wally ang isang taba ng folder na naglalaman ng mga litrato at dokumento. Ito ay mga ebidensya ng mga nakaraang pagkakamali ni Veronica na matagal nang itinago ni Wally. Alam ko ang ginagawa niyo ni Clarissa. Alam ko kung paano niyo pinagtutulungan na ubusin ang pondo ng kumpanya ni Marco. Panimula ni Wally ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Pwede kang lumubog kasama niya at mabulok sa kulungan, o pwede kang lumangoy kasama ko patungo sa kaligtasan. Pumili ka. Napaiyak si Veronica sa takot. Pinipilit lang ako ni Clarissa, senyorita. Sinasabi niya na siya na ang magiging bagong may-ari ng lahat at mawawalan ako ng trabaho kapag hindi ako sumunod. Kung gayon, patunayan mo ang katapatan mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang access sa lahat ng fake ledgers na ipinapagawa niya sa iyo. At ang pinaka-importante, kailangan ko ang code ng vault sa loob ng opisina ni Marco. Alam kong may itinatago silang mas mahalaga doon. Ibibigay ko po ang lahat basta wag niyo lang akong isama sa kaso, pakiusap ni Veronica. Samantala sa bahay ng mga De Vera, masayang nagdiriwang sina Doña Benilda at Clarissa. Inilabas ni Clarissa ang isang dambuhalang box na naglalaman ng isang napakagandang asul na gown na gawa sa mamahaling luwa. Tita, tignan niyo ito. Ito ang isusuot ko sa gala. Siguradong lahat ng mata ay nasa akin. Pagmamayabang ni Clarissa habang ipinapatong ang gown sa kanyang katawan sa harap ng salamin. Eksaktong pagdating ni Wally sa bahay, sinalubong siya ni Marco na may bitbit na isa pang set ng mga labada. Wally, mabuti at nandito ka na. Labhan mo itong asul na gown ni Clarissa. Siguraduhin mong hindi ito magagasgas o masisira ang tela. It's custom-made and very expensive. Mas mahal pa iyan sa lahat ng gamit mo sa kwartong ito. Tiningnan ni Wally ang gown pagkatapos ay tumingin siya kay Clarissa na may nakakalokong ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagbababala. Sige Marco, lalabhan ko ito ng maigi. Sisiguraduhin kong sa gabi ng gala, magiging malinis ang lahat. Sabi ni Wally sa isang tono na nagpadama ng kakaibang kaba sa dibdib ni Clarissa. Nang makaalis ang dalawa, dinala ni Wally ang gown sa laundry room. Ngunit bago niya ito isalang, inilabas niya ang kanyang telepono at nakita ang isang notification mula sa kanyang spyware. May isang video call na nagaganap sa pagitan ni Marco at ng kinatawan ng Project Triton. Sir, may maliit na problema. Ang audit team mula sa bangko ay biglang nag-abiso na darating sila bukas ng umaga. Hindi ito kasama sa schedule, sabi ng boses sa kabilang linya. Namutla si Marco sa screen. Bukas, pero kailangan ko pa ng oras para ayusin ang mga records. Bakit ngayon lang sila nag-abiso? Galing ang utos sa main office ng Montelibano Group, sir. Wala kaming magagawa. Nabitawan ni Wally ang hawak na gown sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng tela sa semento ay tila hudyat ng unang pagyanig ng mundong binuo ni Marco sa kasinungalingan. Ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila isang babala na hindi naririnig ng mga taong nasa paligid ng mesa. Sa loob ng dining room ng mga De Vera, ang liwanag ng chandelier ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning sa mukha ng bawat isa. Ito ang hapunan bago ang malaking bagyo, isang pagtitipon na puno ng halakhak na hinaluan ng lason. Uminom pa tayo para sa tagumpay ng De Vera Logistics at sa Project Triton. Sigaw ni Marco habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay mapula na sa sobrang katuwaan, tila ba nakalimutan na niya ang kaba mula sa balita tungkol sa audit kaninang hapon. Si Clarissa na nakaupo sa tabi ni Marco sa pwestong nararapat sana ay kay Wally ay masayang sumandal sa balikat ng lalaki. At para sa pinakamahusay na CEO na nakilala ko, Marco, deserve mo ang lahat ng ito. Isipin mo, bukas ay pirmahan na ng kontrata. Wala na tayong kailangang katakutan. Salamat din sa iyo, Clarissa. Dahil sa tulong mo, napanatili nating maayos ang kumpanya habang ang iba dyan ay walang ginawa kundi ang magpakasarap sa bahay. Patama ni Marco habang nakatingin kay Wally na abalang naglalagay ng pagkain sa kanilang mga plato. Si Wally ay nananatiling tahimik, ang kanyang mukha ay isang blankong papel na walang anumang emosyong mababasa.
Tila ba hindi siya ang asawang pinariringgan? Tila ba isa lamang siyang anino na bahagi ng kasangkapan sa bahay? Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa gilid ang kanyang mga mata ay saglit na dumapo sa telepono ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Ate Wally, thank you nga pala sa paglalaban ng gown ko ha. Siguraduhin mo lang na hindi iyon magkakagusot. Alam mo naman napaka-importante ng gabi ng gala. Doon formal na ipakikilala ni Marco ang kanyang tunay na partner. Muling pang-uuyam ni Clarissa ang kanyang boses ay tila isang malambing na kagat ng langgam na may dalang Makati na lason. Walang anuman, Clarissa. Sisiguraduhin kong sa gabi ng gala, ang lahat ay lilitaw sa kanilang tunay na kulay paatahan. Sagot ni Wally sa isang malumanay ngunit malamig na tono. Nagtawanan ang mga panauhin na kasama nila sa mesa. Mga taong hiningan ni Marco ng pabor. At mga taong naniniwala sa kanyang huwad na tagumpay. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa mabilis na paglabas ni Wally patungo sa kusina. Sa gitna ng kadiliman ng kusina, inilabas ni Wally ang kanyang lihim na telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen. Isang huling pagsusuri sa mga dokumentong ipinadala ni Veronica, ang mga tunay na ledger, ang mga patunay ng paglilipat ng pondo ni Clarissa, at ang mga peking kontrata ni Marco. Sa isang pindot ng send, ang lahat ng ito ay direktang nakarating sa kailaliman ng sistem ng Bureau of Internal Revenue at sa Legal Department ng Montelibano Group. Ang bawat segundo ay tila isang tiktak ng bomba. Bumalik si Wally sa dining area bitbit ang isang pitsil ng tubig. Habang ibinubuhos niya ang tubig sa baso ni Doña Benilda, naramdaman niya ang matalim na tingin ng matanda. Bakit parang masyado kang kampante, Valeria? Hindi mo ba alam na bukas ay aalis ka na sa pamamahay na ito? Tanong ni Doña Benilda, ang boses ay puno ng puot at pagkasuklam. Hindi sumagot si Wally. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain hanggang sa matapos ang hapunan. Nang magsimula ng magpaalam ang mga panauhin, dinala ni Wally ang huling batch ng mga hugasin sa kusina. Ngunit bago pa man siya makapagsimula, pumasok si Doña Benilda, bitbit ang isang dilaw na sobre. Nang walang pasintabi, inihagis ng matanda ang sobre sa ibabaw ng basang counter. Iyan ang mga dokumento para sa divorce. Pinirmahan na yan ni Marco. Gusto ko bukas na bukas din bago sumikat ang araw, ay wala na ang mga gamit mo rito. Isama mo na ang lahat ng basurang dinala mo sa pamilyang ito. Kinuha ni Wally ang sobre. Hindi siya nagpakita ng gulat o sakit. Tiningnan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Gaya ng gusto niyo, Mama, bukas matatapos na ang lahat ng pagpapanggap sa bahay na ito. Lumabas si Doña Benilda na may ngiting tagumpay, iniwan si Wally sa gitna ng malamig na kusina. Kinuha ni Wally ang dokumento at tinitigan ang pirma ni Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa bawat segundo ng kanilang kasiyahan ngayon, isang dambuhalang katarungan ang naghihintay na lumamon sa kanila bukas. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang malupit na paalala ng bawat pasakit na dinanas ni Wally sa loob ng 3 taon. Habang hinihila niya ang zipper ng kanyang lumang maleta, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang silid. Hindi ito ang mahinhing hakbang ng isang katulong, kundi ang mapagmataas na paglakad ni na Doña Benilda at Clarissa, na tila ba naging pista sa kanila ang sandaling ito. Siguraduhin mong wala kang tinatagong gamit ng pamilya ko sa maletang iyan, Valeria. Baka pati ang mga kubyertos namin ay maisipan mong ipuslit sa sobrang hirap ng buhay na babalikan mo. Wika ni Doña Benilda, habang nakasandal sa hamba ng pinto ang kanyang mga mata, ay puno ng mapanuyang kislap. Ate, nakakalungkot naman na aalis kayo ng ganito. Kung wala po kayong matutuluyan, may maliit akong apartment sa kabilang kanto, baka gusto niyo pong rentahan. Or di kaya pwede kitang pautangin ng kaunti para may pambili ka ng pagkain, habang naghahanap ka ng trabaho bilang labandera. Sabi ni Clarissa sa kanyang pinakamanipis na boses. Ang kanyang mukha ay larawan ng huwad na awa na lalong nagpapakulo sa dugo ng sinumang nakakakilala sa kanya. Nanatiling tahimik si Wally. Hindi niya binigyan ang dalawa ng kahit anong reaksyon na magpapatunay na nasasaktan siya. Isinuot niya ang kanyang bagong biling salamin sa mata, isang mamahaling brand na itinago niya sa loob ng 3 taon. Sa bawat segundong lumilipas ang aura ng isang hamak na housewife, ay dahan-dahang naglalaho pinalalitan ng isang malamig at matalim na pagkatao. Salamat sa alok, Clarissa. Pero sa tingin ko mas kailangan mo ang perang iyan sa mga darating na araw. Mas mahal ang bayad sa abogado kaysa sa upa ng apartment. Banayad na sagot ni Wally. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin bago ang isang malakas na lindol.
Pagbaba niya sa hagdan, sinalubong siya ni Marco, na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Lumingon ito sa kanya nang may halong pagkadismaya at inis. Wali, hindi ko na mababawi ang mga napirmahan ko. This is the best for everyone. Umalis ka na bago pa dumating ang mga partners ko mula sa Triton. Huminto si Wali sa tapat ng pinto. Tiningnan niya si Marco ng diretso sa mga mata, isang tingin na tila ba binabasa ang bawat kasinungalingan sa loob ng kaluluwa ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi ako magtatagal. Pero sana hindi mo pagsisihan ang mga pinirmahan mo kagabi. Isang paalala lang, ang mga bagay na akala mo ay nakuha mo na ay ang mga bagay na unang mawawala sa iyo. Natawa lang ng mapakla si Marco. Wala kang alam sa negosyo, Wali. Go get out of my house. Lumabas si Wali ng gate, hila-hila ang kanyang maliit at punit-punit na maleta. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kalsada habang sa bintana sa itaas nakasilip sina Doña Benilda at Clarissa nagtatawanan habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng babaeng kinamumuhian nila. Ngunit ang kanilang mga halakhak ay biglang naputol ng isang makintab at kulay ginto na Mercedes Maybach ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Wally. Ang sasakyan ay tila isang itim na brilyante sa ilalim ng araw, isang bagay na hindi kailanman kayang bilhin ni Marco kahit ibenta pa niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Agad na bumaba ang isang lalaking nakasuit at may puting guwantes. Yumukod ito ng malalim sa harap ni Wally. Senyorita Valeria, handa na po ang lahat sa mansion. Pinatatawag na po kayo ni Don Augusto. Sa gitna ng pagkagulat ng mga taong nanonood sa bintana, binitawan ni Wally ang hawakan ng kanyang maleta. Sa gitna ng maruming kalsada, hinayaan niya itong tumumbas sa putikan, isang simbolo ng kanyang lumang buhay, na wala na siyang balak pang balikan. Sumakay siya sa loob ng sasakyan nang hindi lumingon. Ang bango ng loob ng Maybach ay amoy ng kapangyarihan at kalayaan. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan palayo sa bahay ng mga De Vera, inilabas ni Wally ang kanyang tablet. Isang mabilis na pindot sa screen ang nagpadala ng huling utos para sa umagang iyon. Samantala sa loob ng bahay, masayang nagbubukas ng wine si Marco nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang boses ng kanyang bank manager sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan. Mr. De Vera, kailangan niyo pong pumunta sa bangko ngayon din. Lahat ng inyong personal at corporate accounts ay nasa ilalim ng imminent seizure order mula sa Montelibano Group. Ang inyong mga credit lines ay zero na at ang inyong application para sa Triton loan ay opisyal na tinanggihan dahil sa kakulangan ng sapat na collateral. Nabitawan ni Marco ang baso ng alak na lumikha ng isang matalim na tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig. Namutla si Clarissa na nasa tabi niya habang si Doña Benilda ay halos himatayin sa narinig. Ang kanilang tagumpay ay naging abo sa loob lamang ng isang segundo. Ang hangin sa loob ng opisina ng De Vera Logistics ay tila nauubusan ng oksiheno. Ang bawat paghinga ni Marco ay mabigat, puno ng kaba at hindi maipaliwanag na takot habang nakatingin sa mga tauhan ng audit team na kanina pa walang tigil sa paghalughog ng kanyang mga dokumento. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng folder at ang mabilis na pagpindot sa mga calculator ay tila isang dambuhalang martilyo na tumitibok sa kanyang sentido. Hindi maaari ito. This is my company. Wala kayong karapatang pakialaman ang mga records ko nang walang pahintulot ko. Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na wala nang talab sa mga taong nasa harap niya. Ang lead auditor, isang lalaking may salamin at walang bakas ng emosyon sa muka, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Mr. De Vera, mayroon kaming kautusan mula sa court at mula sa majority stakeholder ng inyong credit lines. Nakita namin ang mga hindi pagtutugma sa inyong cash flow. At sa totoo lang, ang inyong Project Triton ay lumalabas na isang malaking butas na lumalamon sa inyong assets. Marco, babe, do something, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Bulong ni Clarissa na nakakapit sa braso ni Marco. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tinignan ni Marco. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ng babae. Kasalanan mo ito, Clarissa. Ikaw ang may hawak ng mga records na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito na kalala ang sitwasyon post-bulyaw ni Marco? Ang kanilang pag-iibigan na dati ay puno ng tamis ay dahan-dahang nagpapakita ng mga bitak sa gitna ng krisis. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng naglalakihang pader ng Montelibano Mansion, isang kakaibang pagbabago ang nagaganap.
Si Wally ay nakatayo sa harap ng isang dambuhalang salamin. Wala na ang kanyang simpleng pambahay. Pinalitan ito ng isang tailor-made na itim na suit na yumayakap sa kanyang katawan ng may awtoridad. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ay maingat na inayos ng mga eksperto na nagbibigay diin sa kanyang matatalas na anggulo ng muka. Senyorita Valeria, ang inyong lolo ay naghihintay sa study room. Wika ng isang katulong, ang boses ay puno ng paggalang. Naglakad si Wally sa kahabaan ng pasilyo, ang tunog ng kanyang mamahaling takong. Sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagbabalik. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Don Augusto Montalibano. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang leather chair, may hawak na baso ng whiskey, at nakatingin sa portrait ng ina ni Wally. 3 taon kang nagtago, Valeria. 3 taon mong hinayaang tapakan ng mga De Vera. Ang pangalan natin para lang sa pag-ibig na walang saysay. Ngayon sabihin mo sa akin, sulit ba ang lahat ng pasakit na dinanas mo? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay malalim at puno ng karunungan. Lumapit si Wally at humalik sa kamay ng kanyang lolo. Hindi po ito tungkol sa sulit o hindi, lolo. Ito ay tungkol sa pag-aaral. Ngayon alam ko na kung sino ang mga taong dapat pagkatiwalaan at kung sino ang mga dapat burahin sa mapa. Handa na po ako. I want De Vera Logistics to be integrated into the Montalibano Group before the gala. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Iyan ang apo ko. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa iyo, bawiin mo ng may interes. Ipakita mo sa kanila kung anong klaseng reyna ang sinayang nila. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng matinding pagtatalo sina Marco at Clarissa, sa loob ng opisina biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Veronica, bitbit ang isang tumpok ng mga legal na dokumento. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot. Sir, may sulat po mula sa Triton representative. Sinasabi rito na ang buong Project Triton ay inililipat na sa ilalim ng pamamahala ng isang bagong CEO. At ang lahat ng inyong utang na collateralized ng inyong bahay at kumpanya ay opisyal ng defaulted. Pahayag ni Veronica ng may diretsong tingin kay Marco. What, sino ang bagong CEO na yan? I need to talk to him. Sigaw ni Marco habang hinahablot ang papel. Tumingin si Veronica kay Clarissa, pagkatapos ay kay Marco. Hindi siya lalaki, sir. Ang bagong chairman ay nakalista lamang bilang Chairman W. At ang unang order niya ay i-lock ang inyong opisina ngayong alas 5 ng hapon. Nabitawan ni Marco ang mga papel. Habang si Clarissa ay napasandal sa pader, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw. Ang ilusyon ng kanilang tagumpay ay tuluyan nang nagigiba habang ang anino ni Wally ay dahan-dahang lumalaki, handa ng lamunin ang lahat ng kanilang pinahahalagahan. Ang bawat tunog ng mekanismo ng orasan sa pader ng opisina ni Marco ay tila isang palasong tumitama sa kanyang sentido. Sa kabila ng malamig na buga ng aircon, ang butil ng pawis sa kanyang noo ay hindi tumitigil sa pag-agos. Nakakalat sa kanyang lamesa ang mga sulat ng pagbawi ng ari-arian, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa imbitasyon para sa gabing iyon, ang Montalibano Grand Gala. Marco, we need to talk. Ang mga guard sa labas, hindi na pinapapasok ang mga trucks natin sa port. Sinasabi nila na kailangan daw ng direktang pirma mula sa Montalibano Group. Bulyaw ni Clarissa habang humahangos pumasok. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabalisa. Huminga ng malalim si Marco at maingat na inayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Huwag kang mag-panic, Clarissa. It's just a business tactic. Sinusubukan lang tayo ng bagong chairman na yan. Once we show up at the gala tonight, once they see our connection with the elite, everything will settle down. Wealth attracts wealth, and I will charm Chairman W into a new deal. But Marco, what if... Walang what if, magbihis ka na. Wear the blue gown. Make sure you look like the woman I'm about to announce as my new partner. Tonight is our last stand, and I will not let a faceless chairman take everything from me. Putol ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperadong kayabangan. Samantala sa tuktok ng Montalibano Tower, nakatayo si Wally sa harap ng malawak na bintanang gawa sa kristal. Mula sa kanyang pwesto, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na nag-uunahan sa gitna ng siksik na trapiko ng Makati. Hawak niya ang isang baso ng kumukutitap na seltzer, ang lamig nito ay nanunuot sa kanyang mga daliri. Senyorita, ang lahat ng imbitasyon ay nakarating na sa mga tamang kamay. Ang mga reporters ay nasa labas na ng hotel, handa para sa malaking pasabog, ulat ni Attorney Santos
na nakatayo sa likuran niya. Dahan-dahang humarap si Wally. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Mabuti, siguraduhin mong ang bawat dokumento ng kanilang pagkakautang ay nakaset na sa malaking screen ng ballroom. Gusto kong makita ng buong bansa kung paano gumuho ang isang imperyong itinayo sa panloloko. Paano po ang inyong biyenan si Doña Benilda? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wally. Hayaan mo siyang magsuot ng kanyang pinakamahalagang alahas. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng bawat brilyanting suot niya kapag nalaman niyang pati ang suot niyang damit ay hindi na niya pagmamay-ari. Sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Doña Benilda sa pagyayabang sa kanyang mga kaibigan sa telepono. Yes, my dear. Tonight is the night my son Marco will be the star of the industry. At sa wakas mailalabas na rin namin ang basura sa bahay. Marco is finally marrying someone worthy of our status. Hindi alam ng matanda na sa labas ng kanilang mansyon ang mga tauhan ng kumpanya ng kuryente at tubig ay may hawak ng utos para sa pagputol ng serbisyo sa sandaling matapos ang gala. Ang bawat dekorasyon sa sting chick ay tila mga bulaklak sa isang libing na hindi pa nila napapansin. Habang naghahanda ang lungsod para sa pinakaglamorosong gabi ng taon, isang lihim na listahan ng mga panauhin ang binubuo. Ang huling pangalan sa listahan ay hindi Valeria de Vera, kundi Valeria Montelibano, ang nag-iisang tagapagmana. Nang magsimulang magdilim ang langit ang mga ilaw ng ballroom sa Manila Peninsula, ay nagsimulang magningning. Ang tunog ng mga instrumentong string ay nagsimulang punuin ang hangin isang marangyang tunog na tila nagkukubli sa isang dambuhalang patibong. Let the games begin, bulong ni Wally sa sarili habang isinusuot ang kanyang maskara para sa gabing iyon, isang maskara ng kapangyarihan na hinding-hindi na niya huhubarin. Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa kisame ng ballroom ay tila sumasalamin sa naglalakihang ego ng mga taong naroroon. Ang amoy ng mamahaling alak at ang mahinang tunog ng mga instrumentong de cuerdas ay bumubuo sa isang atmosfera ng huwad na karangyaan. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang hawak ang kamay ni Clarissa na tila isang tropeo. Mga kaibigan, mga kasamahan sa industriya sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng De Vera Logistics. Panimula ni Marco, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom sa tulong ng mga speaker. Ipinagdiriwang din natin ang kalayaan. Sa loob ng 3 taon naging bihag ako ng isang relasyong walang patutunguhan, kasama ang isang babaeng naging pabigat lamang sa aking pag-unlad. Narinig ko ang mahinang tawanan mula sa ilang panauhin. Sa gilid ng entablado si Doña Benilda ay nakataas ang noo, tila ba isang reynang nakamit ang katarungan. Si Clarissa naman ay nagkunwaring hiyang-hiya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak habang hinahaplos ang suot niyang asul na gown, ang gown na pilit nilang ipinalabas sa akin. Kaya naman sa harap ninyong lahat, nais kong ipakilala ang babaeng tunay na nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ang babaeng magiging katuwang ko sa pagpapatakbo ng Triton Project. Clarissa Alonzo, pagpapatuloy ni Marco, habang hinalikan ang kamay ng kanyang kabit. Sa eksaktong sandaling iyon, ang malalaking pintong gawa sa mahogany sa dulo ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa pader ay naging sanhi ng biglang pagtahimik ng lahat. Ang mga mata ng mga panauhin ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan. Hindi ako pumasok na parang isang biktima. Pumasok ako na parang isang bagyo. Ang bawat hakbang ng aking suot na itim na stilettos sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng kapangyarihan. Suot ko ang isang terno na gawa sa pinakamahal na telang seda. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng aking matatalas at malamig na tingin. Sa likuran ko ay ang 4 na naglalakihang bodyguard at si Attorney Santos. Valeria, ang boses ni Marco ay naging isang pabulong na gulat. Nabitawan niya ang kamay ni Clarissa habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang anyoko. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito, security, paalisin? Ang hampas lupang iyan, sigaw ni Doña Benilda habang mabilis na lumalapit sa akin. Ang kanyang mga alahas ay kumakalansing sa galit. Huminto ako sa tapat mismo ng entablado. Tumingin ako kay Clarissa na ngayon ay tila isang basang sisiw sa tabi ni Marco. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi nagdadala ng init kundi ng kamatayan ng kanilang mga ambisyon. Pasensya na sa pag-abala sa inyong munting dula-dulaan, Marco.
Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay may bigat ng awtoridad na nagpatahimik sa buong ballroom. Ngunit bago mo formal na ipakilala ang iyong partner, baka gusto mong malaman na ang entabladong kinatatayuan mo, ang hotel na kinalalagyan mo, at ang kumpanyang ipinagmamayabang mo, ay pag-aari ko na. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Natawa ng mapakla si Clarissa, kahit na halatang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ate Wally, baka nakakalimutan mo, kakalayas mo lang sa bahay, dala ang isang punit na maleta. Huwag ka namang gumawa ng eksena rito, nakakahiya ka. Hindi ko siya sinagot. Sa halip tumingin ako sa MC na nasa gilid. Ibigay mo sa akin ang mikropono. Tila wala sa sariling iniabot ng MC ang mic sa akin. Humarap ako sa madla, ang aking tingin ay dumaan sa bawat mukha ng mga taong humamak sa akin noon. Ladies and gentlemen, I am not here to be part of a melodrama, panimula ko sa wikang English na may perpektong accent. I am here as the primary investor of Project Triton. I am Valeria Montelibano, the sole heiress of the Montelibano Group. Kasabay nito, ang dambuhalang screen sa likuran ni Marco ay bumukas. Hindi mga slide ng Triton ang lumitaw, kundi ang aking birth certificate, sa tabi ng portrait ni Don Augusto Montelibano at ang mga legal na dokumento ng pagbili ko sa lahat ng utang ng De Vera Logistics. Namutla si Marco hanggang sa maging kulay abo ang kanyang mukha. Napasandal siya sa podium habang si Doña Benilda ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa pinakamalapit na silya. No, hindi maaari ito. Wali, asawa kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Utal na sabi ni Marco, ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Tinitigan ko siya, nang diretso ang aking mga mata ay walang bakas ng awa. Asawa, pinirmahan mo na ang divorce papers, Marco. At sa gabing ito, hindi mo lang ako nawala bilang asawa. Nawala rin sa iyo ang bawat sentimong akala mo ay sa iyo. Humarap ako kay Attorney Santos. Attorney, ipakita ang audit results. Ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Clarissa at ang mga peking pirma ni Marco. Ang buong ballroom ay napuno ng ingay ng mga flash ng camera mula sa mga reporter na kanina pa kumukuha ng bawat detalye. Marco De Vera, Clarissa Alonzo, ang inyong oras ay tapos na. Malamig kong sabi habang inilalapag ang mikropono sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang huling hatol na bumasag sa kanilang mundo. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa pagkatao ni Marco. Ang lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan, ng taksil na asawang nag-iwan sa akin sa gitna ng ulan, ay nakatayo ngayon sa gitna ng entablado na parang isang rebultong gawa sa abo. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng malulusutan, ngunit sa bawat sulok ng silid ang tanging nakikita niya ay ang mapanuring tingin ng mga taong dati ay kalaro niya sa kapangyarihan. Wally, baby, please, listen to me. Naguguluhan ka lang, okay? This is just a big misunderstanding. We can talk about this privately. Mahal kita, alam mo iyan. Lahat ng ito ginawa ko para sa ating future. Ang boses ni Marco ay nanginginig, isang desperadong pagtatangka na gamitin muli ang kanyang kamandag ng gaslighting. Hindi ko siya sinagot ng mabilis. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, ang tunog ng aking bawat hakbang ay tila isang hatol na dumarating. Huminto ako sa distansyang sapat lamang upang makita ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang tanging bagay na ikinagugulo ng isip ko, Marco, ay kung bakit iniisip mong mayroon pa tayong future na pag-uusapan. Tapos na ang oras ng iyong mga salita. Ngayon ang mga dokumento na ang magsasalita para sa akin. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo, bawat salita ay tinimbang ko ng maigi. Sa tabi ni Marco, si Clarissa ay nagsimulang gumawa ng sarili niyang eksena. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumanig, ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang pamilyar na pa-victim, na sining na dati ay nagpapalambot sa puso ni Marco. Ate Wally, please. Huwag niyo pong gawin ito. Nagkamali lang po ako dahil sa sobrang pagmamahal kay Marco. Siya po ang nag-utos sa akin na gawin ang mga records. Takot lang po ako na mawala siya, kaya ako sumunod. Patawarin niyo po ako. Hikbi ni Clarissa, habang pilit na humahawak sa laylayan ng aking damit. Dahan-dahan kong inihawi ang aking damit. Tila ba ayaw kong madapuan ng isang maruming insekto. Tiningnan ko siya nang may halong matinding pagkasuklam. Huwag mong dungisan ang salitang pagmamahal, Clarissa. Ang ginawa mo ay pagnanakaw. At ang pagnanakaw ay may katumbas na parusa. Biglang bumukas muli ang mga pinto sa likuran.
Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok. Tatlong lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation ang mabilis na naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay nagdulot ng panibagong alon ng kaba sa ballroom. Mr. Marco de Vera and Miss Clarissa Alonzo Mayroon, kaming warrant of arrest para sa inyo. Kasong large-scale estafa at falsification of public documents na isinampa ng Montalibano Group. Pahayag ng opisyal sa isang malakas at matatag na boses. Ang buong ballroom ay napuno ng bulungan. Ang mga flash ng camera ay tila kidlat na walang tigil sa pagtama sa mukha ni na Marco at Clarissa. Nakita ko ang takot na lumamon sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang nakakangilong tunog ng bakal na naglalapat ang tunog ng mga posas na ngayon ay nakakapit na sa kanilang mga pulso. Hindi maaari ito, mama, tulungan mo ako, sigaw ni Marco habang hinihila siya ng mga otoridad. Si Doña Benilda na kanina patila nawalan ng ulirat ay biglang tumayo. Sinubukan niyang lumapit sa akin ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at desperasyon. Valeria, wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, ganito ang igaganti mo. Saan mo kinuha ang kapal ng mukha mo para ipakulong ang asawa mo? Tumigil ako at tiningnan ang matandang babaeng ito, ang babaeng nagpahirap sa akin sa loob ng 3 taon. Ang utang na loob ko, mama, ay natapos na noong gabing iniwan niyo ako sa gitna ng ulan. Ang kapal ng mukha na sinasabi niyo, iyon ang mukha ng katarungan na matagal ninyong minaliit. Habang kinakaladkad sila palabas, ang huling nakita ko kay Marco ay ang kanyang mukha na puno ng pagsisisi. Ngunit alam ko na ang pagsisising iyon ay hindi dahil nasaktan niya ako, kundi dahil nawala sa kanya ang lahat ng luho. Nakatayo ako sa gitna ng ballroom mag-isa, ngunit mas matatag kaysa kailanman. Ang bawat anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw. Tapos na ang laban sa loob ng kwartong ito, ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nung gabing gumuho ang mundo ng mga De Vera. Sa loob ng aking malawak na opisina sa pinakataas na palapag ng Montalibano Tower, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng sentralisadong aircon at ang marahang paghampas ng hangin sa makapal na salamin ng bintana. Mula rito tanaw ko ang buong ganda ng Manila Bay, kung saan ang kulay ng dapit hapon ay tila isang painting ng ginto at kahel isang tanawing malayong malayo. Sa madilim at maulang gabi, noong ako ay itinapon sa gilid ng kalsada, inilapag ko ang aking gintong panulat sa ibabaw ng huling dokumentong aking pinirmahan. Ang tunog ng paglapat ng metal sa kahoy na mesa ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng aking buhay. Binasa ko ang balita sa aking tablet. Si Marco de Vera at Clarissa Alonzo ay opisyal ng nahatulan ng 10 taong pagkabilanggo. Ayon sa mga ulat, hanggang sa huling sandali sa loob ng korte, ay nagsumbatan at nagturuan ng dalawa sinisisi ang isa't isa sa kanilang pagbagsak. Ang kanilang dakilang pag-ibig ay natunaw na parang bula nang mawala ang yaman at kapangyarihan. Tungkol naman kay Doña Benilda, na balitaan kong nakatira na siya ngayon sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod. Ang bawat alahas na dati ay ipinagmamayabang niya ay naisangla na niya lahat upang ipambayad sa mga utang na naiwan ni Marco. Ang bahay na dati ay itinuturing niyang kaharian ay naging bahagi na ng Montalibano Real Estate, at balita ko ay madalas siyang makitang nakatitig sa gate niyon, tila naghihintay ng isang himalang hindi na darating. Napangiti ako ng bahagya habang iniinom ang aking tsaa. Tinatanong ko ang aking sarili. Napatawad ko na ba sila? Sa totoo lang, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Napatawad ko na ang aking sarili sa 3 taong hinayaan ko ang aking liwanag na maging anino lamang ng kanilang kasakiman. Hindi ko sila kinamumuhian dahil ang puot ay nangangailangan pa rin ng emosyon. Para sa akin, sila ay naging bahagi na lamang ng isang malabong alaala, mga estrangherong hindi na kailanman muling makakapasok sa aking mundo. Ang aking kapayapaan ay hindi nanggaling sa kanilang pagdurusa, kundi sa aking pagbabalik sa aking tunay na pagkatao. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Pumasok si Attorney Santos na may dalang isang plaque. Chairman Valeria, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ng Wally Foundation. Ang lahat ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan na ating tinutulungan ay naghihintay na sa inyo sa baba, ulat niya ng may malapad na ngiti. Tumayo ako at inayos ang aking suit.
Ang bawat hibla ng aking kasuotan ay sumasalamin sa aking bagong lakas. Ang aral na natutunan ko sa mapait na karanasang ito ay malinaw. Ang kabutihan ay dapat laging may kasamang talino. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugan ng pagiging alipin, at ang tunay na korona ng isang babae ay ang kanyang dangal at kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, naramdaman ko ang gaan ng bawat hakbang ko. Wala na ang bigat ng nakaraan. Ang sikat ng araw na dumarampi sa aking balat ay tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa aking reflection sa salamin ng elevator. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Valeria na umiyak sa ilalim ng ulan. Ang babaeng ito ay isang reyna tahimik matatag at handang harapin ang anumang bukas ng may ngiti. Tapos na ang gabi ng paghihigante. Ngayon ang tunay na buhay ay nagsisimula na.